Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Dasalin natin ang mataimtim. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos, na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasa saad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos na rin ang naghayag, naghandog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Dinggin ninyong lahat.
Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipakikita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong pong panahon ni Jesus, ang mga tao ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Mula pa dun sa lumang tipan, naghihintay na sila. Sabagat alam nila na nangako ang Diyos na magpapadala ng sa kanila ay magliligtas. Kaya mga tao naghihintay na naghihintay. Alam din nila na sa pagdating ng Mesiyas ay pangungunahan ito ng mga tanda, signs. Kaya naman, sa halip na ang intayin nila yung Mesiyas mismo, natuon ang kanilang pansin doon sa pag-iintay ng tanda, ng signs. Kasi nag-iintay sila ng tagapagligtas, at bago daw dumating ang tagapagligtas, may mga tandang darating sa kalangitan at sa kalupaan. Kaya ang nangyari tuloy, naging mitikuloso sila doon sa tanda. Kaya nga, binabanggit ni Jesus yung kanilang pagbabasa ng iba't ibang mga tanda eh. Pag nakitang maulap, madilim ang langit, uulan. Pag nakitang maliwanag, hindi uulan. No? Ganun eh, pag nagbabasa ng tanda, ganun din naman tayo, di ka? Pag ang ulap, tinitingnan, ang ulap, parang bukol-bukol na ganyan, na may mga kaliskis. So, madaming isda ngayon. Ganyan eh. Madaming huli ngayon. Pag nakita ang buwan, bilog, sabi, naku, walang isda ngayon. No, maliwanag. Ang mga isda nagtatago sa ilalim. Pag nakita ang ulap ay, ewan ko kung ang tawag doon, sabi nila palma eh. Oh, palma. Siguro dahil parang palm, ano? Nakagayon ng ambuwan. Pag nakita ang ambuwan ay, tawag nila ay palma eh. Madaming isda ngayon. Ganyan din tayo eh. Parang bibigay ka ng tanda. Kaya naman nauso yung maraming pamahiin, ano? Doon nagmula yung ating mga pamahiin eh. Mga isinasaalang-alang na pamahiin. Ang isang taong kilala kong mahilig sa pamahiin, si Padre Roland eh. Napakadami ng pamahiin yan. Oo nga pala, no? Yung umagang ito, pinapabati ni Padre Roland,
bumabati kami, mga pari, kay Ate Pilar, ate ho ni Padre Roland, asawa naman ni Kuya Aldo. Minsan no, pumupunta silang mag-asawa dito. Araw-araw nagmimisa sa atin si Ate Pilar. Ate Pilar, happy birthday. Yes, Padre Roland, napakahilig niya ng mga palatandaan eh. Kahit dito sa atin, dahil nga madaling maunawaan itong punto ni Jesus dahil lang kahit tayo, lalo na mga Batanggenyo, maraming pamahiin eh. Yung ba binibigyan ng kahulugan yung mga nangyayari, ano? Doon natutuon. Pag may nakasalubong ka daw pusang itim, huwag ka nang tutuloy. May masamang nangyayari. Pagkakadami ko nakasalubong na pusang itim, ba't wala nang nangyari sa akin? Di, tunay nga. No? Pag may nakitang paru-paro, kung nadalaw, no? Nung minsan, may paru-paro diyan sa amin eh. Sabi ni Padre Rola ko, si Padre Paul yan. Mga ganon. Ganon din ang panahon ni Jesus, yung mga tao, natuon ang pansin nila doon sa mga palatandaan na wala ang focus nila doon sa tunay na dapat intayin si Jesus. Kaya nung dumating si Jesus, ito na, ang naging masama. Dumating na si Jesus, nandyan na ang Mesiyas, ang mga tao, doon pa rin nakatuon ang pansin sa pag-iintay ng palatandaan. Ay dumating na. Ano pang iniintay mo? Ay nandyan na. Hindi nila nakita, hindi nila napansin. Bakit? Ay doon nakatuon ang pansin nila sa palatandaan eh. Ay yung dadating na ibibigay ng palatandaan, nandyan na, ay hindi nila nakita. Kaya, sabi natin, hindi nila na-appreciate. At nung si Jesus ay gumagawa na ng mga himala, nung si Jesus ay nangangaral na, nung si Jesus ay nagpapagaling na ng mga may sakit, nung si Jesus ay nagpapalayas na ng mga demonyo, na siya namang palatandaan ng pagdating ng Mesiyas, ang Mesiyas na mismo ang gumagawa ng mga tanda, hindi pa rin nila natanggap. At pinagbintangan pa si Jesus ng kung ano-ano. Napakinggan natin sa Ebanghelyo nitong mga nagdaang araw, na aba, nagpapalayas ka ng demonyo, galing ka kay Satanas. Pinagbintangan pa ng kung ano-ano si Jesus. Ay samantalang ito na, gumagawa na ng mabuti, pero hindi nila matanggap. Hindi nila na-appreciate. Bakit? Ay sapagkat sarado ang kanilang puso. Bukas ang kanilang mata. Pero ang puso, sarado para kay Jesus. Yan ang napakagandang paalala sa atin. Sapagkat tayo, kung ano-ano ang nakikita natin. At yung nakikita natin, ang minsan nagiging sagabal sa pagtanggap natin kay Jesus. Ano ba yung mga nakikita natin? Yung mga bagay na hindi naman natin dapat tingnan. Kung alin ang hindi maganda, yun ang ating pinapansin. Kaya nalalayo tayo sa grasya, biyaya at pagpapala ng Diyos. Bakit? Kaya nakikita natin, ang tinitingnan natin na yung mga bagay na hindi naman natin dapat makita. Yung mga bagay na hindi na dapat bigyang pansin. Yung mga bagay na hindi na dapat pahalagahan. Kaya, ang nangyayari tuloy, nawawala sa atin ang biyaya at grasya ng Diyos. Abay, hindi dapat ang mata ang ating gamitin. Nagiging makasalanan ng ating mata. Kaya nga sabi ni Jesus, dukitin mo. Dukitin mo. Mas magaling pang ikay may isang mata na sa langit ang punta mo
Ay kaysa dalawa nga ang mata mo, ay hindi ka naman sa langit pupunta. Wala din kabuluhan yun. Kaya nga, may mga bagay tayong mas dapat palagahan. Kaysa doon sa mga maliliit na bagay na mga hindi na natin dapat pansinin. Sabi nga ng mga matatanda, palampasin mo na. Palampasin mo na. Hayaan mo na. Ibig sabihin, hayaan mo na. May mga bagay na kung kaya naman palampasin, ay palampasin mo na para walang gulo. Sabi ng matatanda. Diga, kasabihan niya ng mga Batanggenyo kung mapapalampasin, palampasin mo na. Kaysa naman kaliit-liit na bagay, papansinin mo, magkakagulo pa, lalaki pa ang gulo. Mawawala pa ang biyaya at grasya ng Diyos. Kaya nga ang mahalaga, mga kapatid, ang makita natin, ibig sabihin, yung tunay na dapat nating pahalagahan ay si Kristo, si Jesus. Baka tayo hingi ng tanda, katulad ng mga Pariseo, ay nandyan na, ay hindi mo naman ma-appreciate. Isang malalim na halimbawa, ay yung ikaw ay dasal ka ng dasal. Dasal tayo ng dasal. Dasal ako ng dasal Panginoon, bigyan mo ko ng lakas na makayanan ko ang mga ito. Bigyan mo ko ng lakas. Nahingi ka ng lakas. Paano ka bibigyan ng lakas ng Diyos? So, anong gagawin ng Diyos? Bibigyan ka ng mga pagsubok. Sasabihin mo naman, Lord, ako'y nahingi ng lakas. Ay parang lalo mo akong pinahihina. Hindi. Nahingi ka ng lakas Paano ka magiging malakas? Di bibigyan ka ng Diyos ng pagsubok para ikaw ay maging malakas. At yung mga pagsubok na yan, abay yan ang biyaya at pagpapala ng Diyos na kung saan doon mo makukuha ang lakas. Ibig sabihin, natutuon ang ating pansin doon sa pagsubok mismo. Hindi doon sa tatag at lakas na idudulot nito sa atin na siya nating kinakailangan. Ganyan ang mga tao ng panahon na Jesus Nag-iintay, hingi ng hingi kay Yahweh sa Diyos Ama ng tagapagligtas. Nung sila naman ay inililigtas na ng Diyos sa tiyak na kapahamakan at hanguin sila sa kanilang mga kasalanan, hindi nila nakita. Kaya kung ano-ano ang kanilang ipinagligalig. Yan. Yan ang maganda. Yung mga tumitingin sa paligid, sa pamamagitan ng mata, nagliligalig. Yan ang mga maliligalig Yung laging lisaw ang mata, tinitingnan kung anong mapupuna, at pagkatapos magliligalig. Samantalang yung mga sarado ang mata, pikit, pero bukas ang puso, walang ibang nakikita, kundi si Kristo at ang kabutihan ng Diyos. Bumabaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masasamang pamumuhay
at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak mula sa walang hanggan. Niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Hiniling namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maihalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhin mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong ihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at mga martir, kaisa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Sumindak sa dilim, buong kalangitan, nagsayat nagningi, humislap, humindap, ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya at matindi, hindi magmamaliw. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang abat ang dukha ng pagmamahal, binigay mo sa diyan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayo ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.